Maging si Jesucristo ay meron pong devotion. Mark 1:35, okay, basa po natin. Anong oras mo siya kung gumising? Hindi ho alas 12 ng tanghali. Ha? Ang the best time to do your devotional is very early in the morning. Kasi matahimik. Ay mga demonyo tulog pa. Alas turbo. Okay? Totoo yun, pero biro. Sabi siya, may wala pang istorbo. Kung gumising ka alas 10, andyan na, iyak na yung anak nyo. Turboin ka asawa. Hindi ko yung demonyo, ha? Dahil ngayon, marami sa gabal. So, pagkasama kami ni Pastor, para akong ano eh. Inuunahan siya. Sanay na ako kasi ako. Not very early. Kasi dito na, gulang alas 5, liwanag na. Liwanag na. Sa Pilipinas, alas 5, madilim ko. Oo. Kaya maganda rito gumising, alas 3. Kaso, hirap gumising. At around 3 a.m. dito. Kasi pag natutulog ang mga tayo paggabi, alas 12 ng ating naman. So, si Jesus, merong devotion. He went out to a desolate place and there he prayed daily. Okay. According to this verse, what was Jesus' source of strength? Saan nagagaling ang lakas ni Lord? His personal time with God. Kaya maraming nalulupay-pay na Kristyano, walang time for God. You miss your prayer once a week, it will make you weak. Yung ba yun? Wala, yung quotation na pag na-miss mo rin panalangin, mami-miss mo yung kalakasan mula sa Diyos. Kaya no wonder why, maraming pupunta linggo, wala nang lakas. Lulugo-lugo na. Oh, pagpupunta sa Diyos ko. Yung iba gumagapang na lang. Why? Wala silang lakas. Hindi ho sapat ang Sunday para tumanggap ng strength sa Lord. Every day dapat. Sabihin mo sa katabi mo, every day. You must have a personal time with God. Kasi ano yun, fellowship eh. Amen. Dati, nung hindi pa nag-EGR, ang hirap ko gawin to. Kahit pastor pala. Totoo. Alam niyo nung nag-EGW, one of the testimony of one pastor, praise God. This time, because of this encounter or G12 process, now, I do my daily devotion. Kasi ang pastor, prepare lang ng sermon. Gumagawa lang ng sermon para panermon sa tao, yung panermon sa sarili niya wala. No, totoo. Di ba? Kasi araw-araw na nadamit tayo. Okay, anyway, si Jesus po yan ang binabanggit. Okay. Purpose of devotion. Number 1 is to give praise to God. Okay, basa natin. Worship the Lord in the beauty of His holiness. Number 2, anong layunin ng devotion? To get direction from God. Ang panalangin ho ni David in Psalms 25 verse 2, Lord, show me the ways, teach me thy path. Sabi doon, He will direct thy path. Kaya minsan may mga galaw tayo, hindi ho galing sa Diyos. When it comes to decision making, mahalaga yung galing kay Lord. Amen. Kaya minsan iba, nagpapatayo ng business, kalooban ba ng Diyos yan? Kaya nagtakaw tayo, after 1 month, nalugi. Sira. Sabi ko sa mga youth, maging sa pag-asawa. Get direction from God. Hindi ko mga tao lang. Akita ka ng maganda, ligaw ka agad. Nakita ng pogi, patulang ka agad.
Eh, minsan pag-asawa, hindi mo yung parang kanin, isinubo at pag mainit, lalabas. Amen. Whether career, job, whatever, anong ginagawa mo? Diba sabi sa Bible, trust in the Lord with all and lean not on your own understanding. In all their ways, acknowledge God and He will direct them. Sabi ko nga, Lord, kalooban mo ba makarating akong Japan? Ganun ko si Lord. Anak, go. Go. Sabi ko, Lord, pag wala ko pamasahin, ako pupunta. Amen. Pero ba nakarating ako dito, ha? Okay, number 3. To gain delight with God. Upang maging katuwaan natin, maging katuwaan ng Diyos. Alam niyo yung pag-ibig, hindi ka agad na-develop yan ng araw. Tama? Paano kayo niligawan ng mister niyo, mga babae? Hindi ba nagsisimula sa pakunti-kunting oras? Isang araw lang daw. Ha? One day. Ay, mahirap. Okay lang din. Basta mahaba. Okay, next. Napunta tayo sa libro. Hindi, yung sa totoong proseso ng pag-ibigan. Hindi ba nag-umpisa yan sa kwentuhan muna, courtship? Hanggang ba na huli na-develop? Simple with God. Hindi ba di-develop yung relationship mo kay Lord? Di mo siya magiging katuwaan pag hindi ka nagsimula sa simple communication. Pagising sa umaga, Lord, I praise you. Lord, this is the day that you have made. I will rejoice and be glad in it. Sometimes yung Christian, pagising sa umaga, where is my blend 45? Alright? Nescafe! Ngayon yung Nescafe, Milo, gatas. Nakalimutan si Lord. Alam niyo po, ang spirit of division, dito nakasalalay sa devotional. Maraming nag-jittered, nabibigo. Bakit? Hindi na-develop yung kanilang ugnayan sa Diyos. This is the heart of the vision. I tell you, kahit mag-jittered tayo, pag hindi po ito naging lifestyle, mapuprostrate tayo. Before, for me, it's a struggle. Pero mo yan, we made the covenant sa Lord. Lord, no word, no food. Sa Tagalog, walang pandesal pag walang word of God. Ang tahimik, naiintindihan niyo, ha? No word, no food. Nag-establish ang covenant kay Lord. Lord, walang papasok na pagkain hanggang hindi mo na ako magbulay-bulay na yung salita. Ito, perfect well? Hindi naman. May mga pagkakataon na talagang kailangan kumain. Kaagad. But na-establish ko sa Lord. Sometimes pag nag-fail ako, Lord, forgive me. I made a covenant. Forgive me. Ganun lang. Simple. So you have to develop it. Amen. To gain delight with God. Psalm 37 verse 4, basta. And He will give you the desires of your heart. Wow, ganda. Alam mo, pag natuwa sa'yo si Lord, God will give the desires of your heart. Amen. Palapakan na natin si Lord. Kaya ang Lord, hindi natutuwa na present ka sa mga gathering. Mas natutuwa siya kung personal mo siyang kinakausap. Amen. Yeah. Next, to grow and become like Jesus in character. Nag-grow lang tayo pag tayo ay nag-google ng panahon sa Diyos. Amen. Pag wala yun, mababaw ang Christian life. Amen. Ang tanong ko nga, may mga Bibles kayo? Okay. Praise God. Okay. Romans 8:29. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. Okay. How to approach the Word of God? Number 1, we must have a right attitude.
tama ang attitude natin. Hindi ka nagbabasa dahil sinabi lang ng pastor, mag-journal kayo. Kailangan kong gawin to. Dapat tama ang approach natin. Ako, lagi kong approach, Lord, I want to hear from you. What is your message today for me, Lord? Ano ba mensahe mo ngayon sa akin, Lord? Okay, na punta ka sa Psalms. Magugulat ka. Exactly. Yung message ng Lord. Amen. Amen. Although meron tayo tinatawag na sinusunod na yung, ang tawag doon? Yung from Genesis, di ba? Hanggang Revelation, meron tayong guide. Okay lang ko yun. Pero may mga pagkakataon, may mga mensahe ang Panginoon. So we must have the right attitude. Letter B, meditation. We must meditate the Word of God. Letter C, dapat, kung anong sinabi ng Diyos, we must willing to obey. Alam pag problem nito sa mga Kristyano, pag promises, wow, sarap basahin. Pag review ko, Lord, tsaka na yan. Yeah? Amen? Ayaw natin basahin yung mga palo. Gusto natin puro blessing. No. From Genesis to Revelation, basahin natin. Letter B, dapat meron tayong pusong handang makinig. Yan, yan, bukas na puso. Tenga. Yan, natatanda tayo makinig. Receptive. Okay. How to study the Word? Number 1, choose a certain place. Hanap kayo ng lugar na walang istorbo. Kaya nga sabi ko sa inyo, dapat maaga. Kasi una, ang bata, tulog pa. Yung asawa mo, tulog pa. Mga tao, tulog pa, wala istorbo. Amen. Tsaka yung TV, naka-off pa. Wala pa ba yung mag-ihilo? How to study? Choose a certain place. Dapat meron kayong anong tawag doon? Oo, yung lugar. Now, paano? Paano yun? Pwede doon sa CR? Huwag naman doon. Sabi na, throne of a king. O guest room, sa rooftop, si Pedro, pag nanalangin sa rooftop, walang istorbo, tsaka hindi siya makikita. Kaya nakakita asawa niya, Pedro, saan na? Okay. Number 2, buy a notebook and make it your devotional diary. Ako po, pag nagdi-devotion, may notebook kami. We don't allow leaders na wala hong devotion. And we teach our cell members to do their devotion. Dapat, as much as possible, lahat ng membro ng church nagdi-devotion para parehong lumalago. Notebook, ano pong susulat niyo? Gawin niyo siyang devotional. Okay, August, anong petsa ngayon? Example, August 13, God's message. Sulat niyo. Okay, next, August 14, ito mensahe ng Lord. Okay, so meron kaming sinusunod dati na part yung tetawag na Specta. Yung kay Requaren, no? Specta. Specta means sin to confess, promises to claim. Diba? Ano yung E? Example to follow, commands to obey. Ano yung T? Truth to claim, and A, action to follow. Action to take. Yun. Specta. Hindi alam yan? Pantahimik, pastor. Okay. Panghuli, malapit mo tayo matapos. Huwag ka mag-alala. Establish a study pattern. Okay. We have to plan your daily devotion. Dapat pinaplano mo yun. Number 1, paano? Anong mensahe ng Diyos sa iyo sa araw na yon? Number 2, ano yung pangako ng Diyos sa buhay mo? Pangatlo, ano ang utos ng Diyos na dapat mong sundin? Pang-apat, ano yung warning ng Lord sa iyo? Panghuli, paano mo ito may apply sa buhay mo? Alam, nabasa mo, Matthew 6:33. Anong sabi doon? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, ang promise ni Lord, lahat ng bagay idaragdag daw sa akin. Wow! Tapos, anong sinasabi niya? But, anong sabi niya? Commandment obey. Unahin muna ang Panginoon at ang kanyang katwiran.
Ano ba unahin mo? Trabaho o Diyos? Nabasa mo kanina, EGW o trabaho? Ulaganag. Diba? So, mas maganda yung meron kang direction sa Panginoon, araw-araw. Amen ba? Amen. Okay, praise God. So, personal application. Now, paano mo ito i-apply? Yung Matthew 6:33, sa lahat ng bagay, dapat si Lord lagi nauuna. Amen. Kahit busy sa trabaho, priority ko ang Diyos. Kahit pagod, priority ko ang Lord. And that's my personal application. Amen. Hallelujah. Okay. Now, benefits of studying the Word. Number 1, anong mga benepisyo ng pag-aaral ng salita ng Diyos? Number 1, ito'y nakakatulong sa atin to conquer sin. It helps us to conquer sin. I have stored up your word in my heart that I may not sin against you. Psalms 119 verse 11, sabi sa King James, if I regard iniquity, kinukumpli ko ang iyong salita sa aking puso upang ako'y hindi magkasala sa iyo. Pag hindi ho tayo nagbubulay-bulay ang salita ng Diyos, no way na hindi ho natin ma-overcome yung mga kasalanan sa buhay natin. Amen o ba? Dapat maraming nakakubli o nakatagong Word of God dyan. Kayamanan natin yung Word of God. Amen? Kaya nagtataka tayo bakit hindi tayo makapag-hindi sa kasalanan because walang Word na kukumbit po sa atin. Amen? Grabe pa yung tingin pa lang, kasala ka na, di ba? Okay, letter B. Pakibasa, go. It prepares us to confront doctrinal errors. Upang atin pong makumpronta, maharap natin ang mga maling katuruan. Dami nang lumalaganap teachings ngayon, di ba, sa Pilipinas? Yung isang ating lingkod ng Diyos, lingkod ba ng Diyos yun? Papakilala, Son of God, di ba? Meron mga ganyan, I am the Son of God. Okay? Siya raw ay anak ng Diyos. Alam niyo, sa Mindanao, di ba? O, di ba? Mga false prophet, sino? Kibuloy, di ba? Pakilala niya, siya yung the only begotten Son. No? Kaya nga, bigatin. Okay, letter C. It helps us in spiritual warfare. Sa pakipagbaka natin, kailangan natin ng Word of God. Alam niyo ba kung paano nagtagumpay si Lord sa devil? Ano sabi ni Lord? It is written. Do we have a written word in our heart? Pag naharap tayo sa kasalanan, sa mga temptation, paano natin naharap yun? Through the Word of God. Nasusulat. Amen. It is written. Pero pag walang Word of God, hindi ho ito makakatulong sa ating pakipagbaka. Lalo dito, dami ho nating battles dito. Okay. Now, letter D. Pakibasa, go. It makes our prayers more powerful. John 15 verse 7, ano po sabi niya? If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. Abiding in the Lord, at the same time, abiding in His Word. Amen. Manatili sa Kanyang presensya, manatili ang Kanyang salita sa atin. Sabi niya, ano manghingin nyo, bibigay ito ng Panginoon. So, pag meron tayong word, promises, alam niyo, sa totoo lang, struggle din po kami nung una. But during my early years in the ministry, we are struggling in terms of finances. Grabe ho. Alam niyo, pastor ho yan. Ay, hindi kami minsan makapunta sa prayer fasting dahil wala kami pumasahin. Amen. Kasi anak mo, for the very first time naranasan ko, anak ko noon, yung aking bunso, wala akong gatas. Wala akong biling gatas. Kaya ko mag-taste ka mo isang oras mag-am. Alam niyo kung anong ginawa ko? I claim that God's promises. For I know the grace of my Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for my sake He gave poor, that through His poverty I might become rich in Christ Jesus. Hinuot ko yun. I'm rich in Christ Jesus. And then suddenly, nagkaroon ng turn around. Grabe. Puri na nga natin ang Panginoon. Wala kayo lang sa ito. Amen. Alam nyo, bago pumunta ka dito, sa totoo lang, Tuesday, pastor, umalis tayo. Niyak po ako to Japan. I don't know. Parang niyak po ako. Sabi ko, Lord, bless Japan. I do believe God will bless every churches in Japan. God will bring revival in this nation. Hallelujah! Iwala ka kayo. Believe this promise.
Alam nyo, the next time mag-GW kayo, hindi na kayo magkasya rito, doon na kayo sa convention. Yes. Ito. Amen. Malaya. Sabi mo nga, pastora, di ba? The time will come, mga tao, bago start ng service, nasa pintuan na. Hindi pa bukas ang church. Nagkukumahog sa presensya ng Panginoon. Amen? Yes. Lahat ng nangyayari sa atin, it's because we claim these simple promises. If you have seed, as small as mustard seed, you can say to this mountain, be cast and move into the sea. Simple faith lang. A very simple faith. Sabi ng centurion, Lord, just say it. Okay, just say it. Simple lang yan, ha? Pero that's great faith. Sabihin mo lang, okay, magaling na anak niya. Sabihin mo lang. Kahit wala yung presence si Lord, kahit wala lehin o ba, sabihin mo lang. Kasi may mga pinag-pray ako, sabihin lang eh. Magaling na siya. Sabi, Pastor, pag-pray mo ko, may sakit ako, magaling ka na. By the stripes of Jesus, you are healed. Oh, what's the problem? Tapos, the end. Meron pa bang, lalalim sa pangako ng Diyos? Magiging makapangyarihan? Wala na eh. Kaya sabi doon, all God's promises are not no, are not yes, but all amen. So be it. Sabi mo sa katabi mo, sasagana ka. Dahil sa pangako ng nakakalungkot yung mga hapon kasi ang Diyos nila, pera. Kayo gagamitin ni Lord dito. Amen. Filipino community. Purihin ang Diyos. One of these days, sa mga churches, ng mga Filipino churches, ang mga attendees, kasama na yung mga Japanese people. Lagi niyo i-claim yung promise ni Lord. Kasi alam niyo, yung strongholds dito, very thick. Strongholds sa ipapawid. Wala yung sinabi sa Word of God. Amen? If God is with us, who can be against us? Amen. It gives us the security of salvation. Amen? Ang Word of God ay nagbibigay ng katiyakan na tayo ay ligtas. Amen? These things I have written to you, pakibasa, who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son of God. Verse 25, verse 13. Okay, mabilis na. Letter N. Basa, go. It brings peace in times of affliction. Sa panahon po ng mga problema, pagsubok, ang Word of God ay nagbibigay ng kapayapaan. In this world, you will have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Biro mo, sino nakakatulog sa gitna ng earthquake? Kayo lang yun. Kaya, milik pa. Kanina, umuuga-uga. Sabi ko, Lord, ang sarap naman. Sabi ba? Ay, matatakot. Anak kayo ng Diyos. We have nothing to worry. We have the promises of God. Amen! Palakpakan natin ang Lord. It brings peace in affliction. Next, it enables us to manifest our faith. Sanctify the Lord your God in your heart and always be ready to give a defense to everyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Letter 8. Go, basa. Guide us to right decision, even difficult situation. Paano magpasya? Word of God. Yan ay magagabay po sa atin. Yung salita ko ng ating Panginoon. Of course, meron po dyan yung counsel ng ating mga leaders and circumstances. But, ito, Word of God. It guides us to life's decision. Wala nang titindi po dyan. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Letter A, go. It guarantees us a successful Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing and hearing and hearing by the words of God. Joshua chapter 1 verse 8. Basa, go. This book of the Lord shall not depart from your mouth. Nay, but if you meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way, and then you will have good. Bakit ang mga tao hindi nagpa-prosper kahit trabaho ng trabaho? Dahil walang panahon sa salita ng Diyos. Now,
This book of the law shall not depart from your mouth. Confess it. Sabi natin, confess it. Dapat lagi natin pinapahayag yan. Pangalawa, you shall meditate on it day and night. Kung paano kayo kumakain 3 times a day, ang salita ng Diyos 4 times a day lang. At twice the whole day. Okay? So that you may be careful to do according to all that is written in it, and then you will make your way prosperous. And then you will have good success. I believe for success. Amen. Naniwala ako na ang bawat Kristyano ay bound for success. Amen. Sabihin mo sa katabi, magiging successful. Jeremiah 29:11. Lahat ng may business dito, mula ngayon, I declare, mananagana. Lahat ng may trabaho, papagpalain ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Hindi na ka mag-struggle. At bawat churches, pagyayamanin ng Lord. Claim it para buong team makarating dito. Now, dapat mag-pray tayo for prayer of commitment. Kasi pag wala kayong devotional time, or quiet time, or journal, mag-decide tayo ngayon. So tayo lahat. So we will pray for prayer of commitment. Are you ready? Sino handang gumawa ng covenant sa Lord? No word, no food. Challenge to. I've been doing this for ilang years na ba tayo naggagawa ng journal? Almost years na ginagawa namin to. Together with our leaders, 5 years, 6 years. Once I heard this teaching from Rich Whitmer, no word, no food. Disiplina sa sarili. Ano? Food first before word. No? Hindi. Kasi mas mamahalin natin si Lord. Anong salita? Amen? Kaya ba natin yan? Kaya. Kaya natin yan. Man shall not live by bread alone, but by every word of God that comes from the mouth of God. Okay? Then if you are willing to commit, tas mo kami mo. I-pray tayo sa iyo. Amen. Kung hindi ka decidido at hindi mo ang puso mo na gawin to, please, I suggest,